malalaking bato ang napasabog natin. Maraming graba ang matitibag natin. Sa laki ng batong nagkapira-piraso, malaki-laki gignain natin. Malas lang ng mga insekto. Nadamay sila sa pagpapasabog natin. Nagkalat sa lupa ang mga patay na gagamba, alakdan, alupian, ahas at iba pa. Ang mga makamandag na insektong gubat. Ba, magsama. May nagpanggulong sa batong nakatakip sa bunganga ng kuweba sa pana ng bundok. Malapit sa malaking batong napasabog natin. Mga kasama, tingnan nyo. Tingnan nyo. Mga tao, Sandali. pinatay niyo ang mga alaga mong insekto at hayop guba. Magsama, tingnan nyo. May lumabas sa kuweba. Isang lalaking maitim at mabalahibong buong katawan. Nakaluwa ang nanlilisik na malalaking mga mata. At may mahabang pangil. Mga kasama. Nakakikilabot ang kanya nyo. Laman lupa. Laman lupa yan. Ipag-iiganti ko ang mga alaga kong pinatay niyo. Ayun na. Papatayin ko rin kayong lahat. Mga kasama. Siguradong matutuwa si Elva. Napasalubong ko sa kanya. Paborito niya mga prutas na dala pa. Ba? May ilang lalaki nagkakasapanan ng buntak na madadaanan ko. Kaya nangyari? Mga kaibigan! Ano nangyari? Bakit kayo nagtatakbo na parang takot na takot kayo? May laman lupa. Na lumabas sa kuweba sa pana ng bundok. Laman lupa? Oo, tama. Isang lalaking nakakikilabot ang anyo. Maitim at mabalahibong buong katawan. Nakaluwang nanlilisik na malalaking mga mata at may mahabang pangil. Kasama, tara na. Sinatake niya kami ng mga kasama ko. Ha? Sige, kaya tumakbo na tayo! Hindi kayo makatatakas, mga tao. Nakasanadin na naman lupa! Hindi ako papayag na hindi ko may paghiganti ang aking mga alaga. Alam mo lupa! Ikaw na inamutan ko. Halika! Kahit anong pagpupubiglas mo, hindi ka makakaulagpos sa aking mga kamay. Napakalakas mo! Pinatay niyo ang mga alaga kong insekto at hayop guba. Hindi namin sinasadya. Nadamay lamang sa pagsabog ng dinamita ang mga insekto at hayop na gubat na gumagapang sa malaking Wala kayong pakundangan sa buhay ng mga insekto at hayop gubat. Hindi ko rin pahalagahan ang buhay mo. Papatayin kita. Huwag lupa. Bawa ka sa akin. Ipatitikim ko sa'yo ang pagsik ng aking kapangyarihan. Ibabaw ko sa leg mo ang aking pangil. Papatayin kita! Ano, Rod? Lamang lupa? Oo, Elva. Meron bang ganun dito sa lugar natin? Meron. Isang lalaking maitim at babalahibo ang buong katawan. Nakausli ang malalaking mata at may mahabang pangil at pumapatay. Pumapatay? Oo, bago ako tumakas. Bago ako nakarating dito sa inyo, nakita kong isang kalugar natin ang pinatay ng laman lupa. Yes po! Opo, Aling Delia. Ano Magandang umaga po. Rod, totoo
sinabi mo tungkol sa laman lupa? Totoo po. Naman yun. Hindi po ako gumagawa lang ng kwento. Magkalugar lang ho tayo at matagal yun na akong kilala. Bago pa kami nagkaunawaan ni Elba. Madalas kang magbiro eh. Hindi po ako nagbibiro ngayon. Malayo, Nay. At parang napaisip kayo ng malalim. Elba, Naniniwala kayo na merong lamang lupa? Maniwala ka sa amin, Sargento. Napasugod kami rito sa presinto dahil kakilakalabot ang laman lupa na nasa paanan ng bundok. Oo. Tama. Ay, naku, katunayan sa rito. Sa mga kasama namin, dapat tayo ng laman lupa. Tama yun. Okay, sige. Magsasama ako ng ilang pulis para mag-imbestiga sa lugar na sinasabi niyo. Malalaman namin kung totoong may laman lupa na pumapatay. Oo. Bakit napailing ka, Turo? Nelia, Ano? niyaya kita rito sa likod bahay para hindi marinig ni Rod at Elba ang pag-uusap natin. Tungkol saan yun? Tungkol sa sinasabi ni Rod ng maligno. Oh, Naniniwala akong totoo yun. ay parehong tayo. Hindi ko makakalimutan nung pinanganak ko si Elba. May kakambal ang ating anak. Oh, ano? Hindi kayang kakambal ni Elba ang nakita ni Rod. Paanong mangyayari yun? Matapos ako makapanganak, hindi ko na nakita uli yung kakambal ni Elba. Dahil ipinatapon ko yun kay Aling Banang. At tiniyak ng matandang hilot na yon, napatay na ang kakambal ni Elba. Yun ang sabi niya sa atin. Pero nagsabi kaya sa atin ng totoo. Totoo nga kayang patay ng kakambal ni Elba. Nakakilakilabot ang anyo na parang laman lupa. Aling Banang, magtapat ho kayo sa akin. Nagtatapat ako sa iyo, Turo. Pinapaniwala niyo kami ni Nelia na patay ng kakambal ng anak naming si Elba. Ay, totoo yun. Ipinatapon ko siya sa inyo nung sanggol pa lamang siya. Ay, tinapon ko ang sanggol sa puso ng gubat. Hindi namin matanggap ni Nelia na nagkaanak kami ng kakilakilabot ang anyo na maitim at mabalahibong buong katawan. Nakausting malalaking mga mata at may mahabang pangil. Pero pinagsisiya naming ipinatapon namin sa iyong sanggol na yun. Ay, huli na ang pagsisisi nyo. Dahil nung pinakukuha nyo uli sa akin ang sanggol, nakakilabot ang anyo. Nilapa na siya ng baboy damo at iba pang mababangis na hayop ko ba? Kung totoong patay ng kakambal ni Elba, bakit may napapabalitang laman lupa na lumitaw sa paanan ng bundok? Wala akong nalalaman doon. Aling Banang, hindi kaya buhay pang kakambal ni Elba? Mga kasama, totoong inireport sa presinto ng mga nagtitibag na bato. May kasama silang pinatay dito sa paanan ng bundok. Wakwak ang leeg na parang sinakmal ng mabangis na hayop. Mga tao, Tayo ba ang buong katawan? Nakausli ang malalaking mata. Sir! May mahabang pangil. Sir, saan ang gagawin natin? Sir! Sino ka? ako, si Gudo.
Ikaw ang sinasabing laman lupa na pumatay sa natagpuan namin bangkay. Ako nga, Kanyang anyo. pinatay ko siya bilang paghihiganti sa ginawa nilang pagpatay sa mga alaga kong insekto at hayop guba. Mananagot ka, laman lupa. Papatayin ko rin kayo. Sumuko ka! Papatayin ko kayong lahat. Hindi mo ako masisindak sa sandata mo, tao. Binabalaan kita, laman lupa. Hindi siya tinatakot ng bala. Kapag pinagtangkaan mo kung atakihin, hindi na kita wawarningan. Papupunto ka na kita. Matitikman niyo ang pagsik ng aking kapangyarihan. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Ikaw ang mamamatay!